Hello kamotor, welcome to my channel. Ito nga pala, mag-a-align tayo ng TMX 125 by 18 yan mga kamotor. Ang gagamitin ko nga palang rayos dyan mga kamotor, 8 gauge by 230. Tapos yung kasama niyang rayos, 8 gauge by 210. Kasi kamotor kapag TMX 125 ang i-align, kailangan dyan dalawang klase yung rayos. At saka ang gamit natin dyang rim, 1.6 by 18. Yan. Kinakabit na natin yung mga rayos niyan mga kamotor. Kasi yung customer natin yan, nagmamadali din kasi dahil may pupuntahan pa sila. Yan. Ganon din ang distansya niyang kamotor sa pag-a-align ng by 17. Bali, isang butas lang rin ang pagitan pagpasok ng rayos. Tapos bali-baliin nyo lang ganyan kamotor para hindi siya mahirap ilagay sa rim para lumapat agad. Yan, yung butas na yan, distansya naman kayo ng ano dyan. 3 butas ang clearance. Ganon din, pasok din ng rayos. Ano yan ang align ko niyan sa wali. Kasi sa sawali, matibay ang sawali. Lalo't sa mga tricycle, yan, kailangan talaga nakasawali yung mga rayos niyan. Para hindi agad napuputol or nasisira yung mga rayos. Yan, yung may-ari niya, katabi ko lang din dyan. Kaya hindi ko na maayos-ayos yung camera. Kaya tinutok ko na lang yung camera dyan sa ina-align ko. Sa mga single kasi, okay lang yung natural lang yung align. Pero pagdating sa mga sidecar, kailangan talaga sawali yan. Yan, sa kabilang side ko na nga pala kinakabit yan. Ang kabilang side niyan, kailangan unahin yung paglalagay ng rayos yung 8 gauge by 210 sa kabilang side. Pag naikabit nyo na yung side na 210 by 18, doon naman kayo sa kabilang side. 230 by 8 gauge naman yung rayos na ikakabit nyo doon. Yung pa rin yung mga gamit kong pampihit dyan, yung mga DIY. Tsaka yung barenang kuryente, rechargeable. Tsaka yung plies. Yan, pamukpok natin yan para madaling pumasok yung rayos. Kasi kapag ganyan mga bago pa yung hub, masikip pa ipasok yung rayos. Kaya kailangan medyo may pampalo tayo na para mabilis pumasok yung rayos sa loob. Hindi tayo mahirapan magsiksik ng rayos. Yung hub na yan, panlikod. Tapos yung mga rayos niyan, kaya medyo tinatabingi ko konti. Ano yan para pag isinalansan ko na ng sawali yung rayos niya, madaling lalapat dun sa butas ng rim. Para yung niple, pag nilagay ko, swak agad. Itatabingin nyo lang naman konti yung dulo ng rayos niyan Tabingin nyo lang ng konti ng plies. Tingnan, paglalagay ko ng niple, ang bilis. Tapos gagamitan ko pa niyan rechargeable na barena para mabilis umikot. Tsaka paglalagay ng niple pala niyan, kalakalahati lang ng thread ng rayos. Kasi kapag sinagad nyo agad yung lubog ng niple niyan, sa kabilang side, hahatak siya. Tapos sa kabilang side, hahatak din siya. Kumbaga, may hirapan na kayong habulin yung pag-a-align niyan kasi maghahatakan na yung rayos niyan
Kaya mas maganda diyan kapag salpak niyo ng niple, kalahati lang ang ilulubog niyo dun sa ano niya, kalahati lang yung ilulubog niyo sa niple niya, yung thread dun sa rayos, kalahati lang. Ta's medyo idiin-diin niyo lang yung hub 'pag yung nakumpleto niyo na yung rayos para naka-align din siya. Para konting pihit na lang natin sa niple, naka-align na agad. Yan, yung kinakabit ko diyan ano na yan, panghuling rayos na yan mga yan. Yung mga ganyang kinakabit ko na yan na panghuling rayos, hindi mo na kailangan magbilang-bilang ng ano diyan, ng mga lalagyan mo ng rayos. Kasi 'pag inilihis mo siya sa rim, diretso na agad yung rayos dun sa ano, sa butas ng rim. Kumbaga, naka-ano na agad siya doon, nakalagay na agad siya. Para hindi kayo mahirapan, hindi na kayo maliligaw. Kumbaga, kasi dire-diretso na yung lagay niyo diyan. At saka iyan na lang ang ano, eh, iyan na lang ang walang mga niple, yang butas ng rim na yan. Yan, kailangan talaga yan pinapalo-palo konti yan para mabilis pumasok yung rayos natin, eh. Yan kapag naiayos na yung rayos niyan, isasalang na agad natin sa ano yan, sa aligner. Tapos na agad yun. Konting pihit lang yun, tapos na agad. Sa pag-a-align pala, mga kamotor, talagang hindi naman ganun kadali lang talaga mag-align, eh. Ano yan, eh, step by step din. Kasi napagdaanan ko rin yung pag-a-align na yan. Kapag hindi pantay-pantay yung kabit mo ng rayos niyan, mahihirapan kang magpihit. Hindi agad siya mahihabol. Kaya kailangan diyan plastado rin yung pagkakabit natin ng mga rayos niya. Para once na hinigpitan na natin, pantay-pantay siya. Tsaka yan, subukan ko pa diyan, yung inassemble ko siya. Na-assemble na't lahat-lahat. Tapos yung panghuli, hindi na maikabit yung rayos niya. Kasi sobra na yung kakabitan na niple. Kumbaga may nalagpasan tayo na ano niya, eh, na butas na lalagyan ng rayos. Kaya hindi natin agad mabuo. Ganyang kahirap mag-align. Kaya halos din karamihan ng mga mekaniko, hindi rin nila talagang pinag-aaralan yung pag-a-align, eh. Kasi nakakasuya din mag-ano, nakakauta, nakakauta din mag-align kapag talagang hindi ka desidido talaga rin mag-align. Kaya kailangan 'pag nag-a-align, ano lang, nililibang-libang mo lang rin yung sarili mo, para hindi ka din mainip. Kasi sa dami ng rayos niyan, talagang mauuta ka, eh, sa sobrang dami ng rayos na kinakabit mo, eh. Ta's kakabit mo pa yung niple. Pagka mo maikabit yan, pipihitin mo pa yan. Kasi kapag pihit mo diyan sa kabilang niple, tapos pipihitin mo rin sa kanan niya, kaliwa kanan yan, eh. 'Pag pumihit ka sa kanan, tapos pipihit ka sa kaliwa, kailangan iikot mo muna yung rim niyan para makikita mo yung distansya niya kung lumalayo or hindi. Tapos ang bearing nga palang ginagamit natin diyan sa TMX 125 Rare, yung bali dalawang bearing ang gamit natin diyan, eh. Isang 6302 at saka isang 6202 na bearing. Yan, medyo sinsilin lang natin yung bearing para pumasok sa loob. Para paglagay natin yan
Do'n sa motor nakalapat na agad siya. Kasi kapag hindi nakalapat 'yan may posibilidad na magkaroon ng lamat yung hub. Eh, mahal din ang hub kasi, eh. Kaya kailangan yung paglalagay natin ng bearing naka nakaayos din para hindi basta-basta siya masisira. 'Yan pag-yari kong maikabit ang bearing niyan, i-a-align na natin diretso 'yan. Sa pag-a-assemble pa lang talaga ng rayos, sa sobrang dami nung rayos talagang mahirap din mag-assemble, eh. At saka once na nagkamali ka diyan, hindi mo siya mabubuo. 'Yan, salang na natin sa aligner. Ano na 'yan, pihitin na natin yung mga niple niya para magpantay-pantay yung align nung rim. Kasi yung pinaka-niple ang nagdadala diyan para maganda yung ikot ng rim, eh. Yung mga ginagamit natin din pamihit diyan, ano lang rin 'yan, DIY. Kasi sa mga pamihit, madali rin ma-lost thread kasi iyon kapag ginagamit natin sa pamihit ng niple. Hindi kagaya 'pag DIY, tapos ang gamitin natin pang DIY yung handle ng socket, 'yan matigas yung ano niyan, eh, makunat. Makunat yung pagkabakal niya. Huhulmahan niyo lang ng grinder para gamitin na natin pamihit. Matibay yun, hindi basta-basta siya nalo-lost thread. Kahit na ipihit natin ang ipihit ng niple. Yan, malapit na matapos yan. Ano na yan, eh, napihit na lahat yung niple niyan, eh. Kaya kapag yung nag-a-align tayo, tiyaga-tiyaga lang rin. Siyempre kasama sa business natin yan. Maganda kasi kapag marunong kang mag-align. Once na bumili sa'yo yung customer mo ng hub, bumili ng rim, tapos bumili ng rayos, tapos diretso mo na rin assemblin. O mas, kumbaga mas malaking income nun. Hindi kagaya pag bibili lang sa'yo ng ibang pyesa, tapos hindi sa'yo ipapagawa. Kumbaga, mas, ano yun, mas mababa ang makukuha mong bayad. Yan, pinipihit na natin yan. Paki-follow and subscribe nyo na lang ako, Kamotor, para mas marami pa tayong magawang vlog. Salamat!